Nananatili pa rin sa tanggapan ng NBI sa Quezon City ang negosyanteng si Cedric Lee. Sumuko siya kagabi matapos hatulang guilty ng tagig RTC sa kasong isinampa ng aktor at host na si Vong Navarro. Ayon sa doktor, hindi muna siya maaaring ibiyahe o ilipat ng kustudiya. Live mula sa NBI sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Laila, ano itong sinasabi ng doktor na hindi pa muna pwedeng ilipat si Cedric Lee? Oo, Ruth, tumaas ng 180/100 ang blood pressure ni Cedric Lee, kaya kinakailangang i-monitor siya kada 40 minuto dito sa tanggapan ng NBI sa Quezon City. Sa ating panayam kay NBI Director Medardo de Lemos, mataas na raw ang BP ni Lee pagsuko niya kagabi. Nakatakda na sanang ilipat si Lee sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa. Pero ayon sa kanyang attending physician na si Dr. Joseph Cruz, hindi advisable na ibiyahe si Lee habang mataas ang kanyang blood pressure. Sa kabila ng mataas na presyon, manageable naman daw ang kondisyon ni Lee at hindi pa kinakailangang dalhin sa ospital. Ipapaalam daw ng NBI sa korte ang kasalukuyang kondisyon ni Lee para makakuha ng guidance kung ano ang mga susunod na hakbang. Balik sa iyo, Ruth. Laila, yung isa pa doon sa mga accused na natitirang hindi pa hawak ng mga otoridad, itong si Ferdinand Guerrero, may abiso ba tungkol sa kanya? Oo, Ruth, kanina nanawagan nga si NBI Director De Lemos na sumuko na itong si Ferdinand Lee dahil anya mahirap magtago sa batas dahil puspusan ang gagawing manhunt operations para rito. Okay, tsaka itong isa kahapon sila Denise Cornejo at sila Simeraz, anong update sa kanila? Oo, Ruth, kahapon inilabas na ng Taguig City Police ang kanilang mga mugshots nito si Denise Cornejo at ni Simeraz, at kahapon ay idiniretso na sila sa kulungan matapos ibaba ang hatol sa kanila. Nasa Women's Correctional sa Mandaluyong si Denise Cornejo habang nasa Bucor naman nakadete na itong si Raz sa Bucor sa Muntinlupa, Ruth. Maraming salamat, Laila Pangilinan.